Test kit? Para saan ba yan? Paano gamitin ba yan? Yan, pag-uusapan natin sa video na ito. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, please consider subscribing to this channel. Pakipindot na rin yung bell button para ma-notify kayo sa mga darating pa nating mga videos. At wag na rin kalimutang i-like, share, follow me. And kung may mga tanong kayo, please comment lang sa baba, sa may comment section. At sasagutin natin lahat kung maaari. Gagawa natin ng mga videos kung may mga katanungan kayo o may iba pang gusto nyong malaman. So, tara, umpisahan na natin. Let's go! So dito na nga tayo guys. Ito ipapakita ko na sa inyo kung paano mag-test kit. Ayan, ipapakita. Ayan, test kit po yung hawak ko. Ayan. Ang una-una pong gagawin natin is kukuha tayo ng water sample sa tubig. Sa tubig, sa pool. Ayan, kukuha. Ayan, pinapakita ko lang muna. Ayan, dapat. Ayan. Ayan, ito po. Ayan. Papakita ko po sa inyo. Yan. Yan yung test tubes niya po. Yan mga solutions niya. Yung dilaw po is auto solution. Yung pula naman is yung phenol red. Okay? Isa-isahin natin yung mamaya. Yan. Una, tinaob ko yung test tubes hanggang sa ilalim. At itinihaya ko yan dun sa ilalim ng tubig. Ng pool. Yan. Tapos, pinitik ko yung tubes. May guhit po yan. Dapat bawat tubes po, dalawa kasi yan. Dapat hanggang dun sa guhitang yan. Dyan ko po tinuturo ko hanggang saan lang dapat yung tubig. Katapos nun, ilalagay na natin yung solution. Yan po, ang solution po para sa chlorine is yung auto solution. Yan. Yung dilaw po yon, yung auto solution sa chlorine. At yung pula naman is sa pH reading natin or sa acidity ng tubig. Ayan po. Ipapatak nyo lang po yan. Tiga-4 na patak lang po. Yan. Pinapatakan ko. Medyo nahirapan lang akong magpatak niyan. Yan. Tiga-4 na patak lang po yan. Yan. Pagkatapos patakan, may takip po yan, kanya-kanyang takip. Takpan po muna natin. Yan, haluin. Pagkahalo, makukuha na ho natin agad yung anong reading ng chlorine at ng pH reading natin or acidity ng tubig sa pool. Yan. Pagkatapos po, wag pong ibubuhos sa tubig yung tubig na nanggaling sa test kit. Dapat itapon po natin sa may kanal or sa lababo. Huwag pong iahalo sa tubig sa pool. At ngayon naman guys, unahin natin yung pH level or acid level ng tubig, yung acidity. Meron tayong 8.2, 7.8, 7.6, 7.2 at 6.8. Yung 7.2 to 7.6 po isang ideal or good to swim. Tapos yung 6.8 po is acidic po siya. At kung yung reading naman ng pH niyo is nasa 7.8 to 8.2 naman, ibig sabihin po nito is kulang na po sa acid or pH reducer. pH down, yun po yung mga tawag nun. Yun po yung i-add natin, dry acid. Yun po yung pwede nating i-add para bumaba ulit sa ideal level yung pH reading natin sa 7.2 hanggang 7.6. Yan po ang dapat nating ma-maintain palagi. At uulitin ko po, 6.8 is no swimming po dapat. Kasi mataas po ang acid level ng tubig niyan. At sa chlorine level naman natin, meron tayong 0.2, 0.6, 1.0, 1.5 hanggang 3.0. Yan po ang nakalagay sa test kit natin. Ang ideal level naman po natin dyan is 0.6 to 1.5. Yun po yung dapat level ng chlorine ninyo
bago po mag-swimming. Pag 3.0 po, masyado nang mataas yon or over-chlorinated na po yon. Maaring masakit na po sa mata or makati po sa balat. Kung may mga allergy po, possible na mag-react yung allergy nila. Tapos pag 0.2 naman po hanggang 0.0 is below ideal level naman po. So kailangan pong dagdagan ng chlorine. Okay po. Depende po, ang paglalagay po ng chlorine is depende sa size ng pool. Mas malaki yung pool mo, medyo mas marami yung chlorine na i-apply mo. Mas maliit, mas kukonti rin yung chlorine na ilalagay ninyo. So magbe-base lang po lagi kayo sa chlorine test kit tsaka pH test kit po, o sa test kit natin. Doon nyo i-base yung dami ng chlorine ninyo. At hanggang dito na lang muna tayo sa ngayon. Hopefully ay may natutunan kayo, may nakuha kayong mga bagong kaalaman sa video natin ngayon. At sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, pakipindot na po yan. Madali lang po yan. So see you in my next video. Bye bye. Happy in the future.